Pag-uusapan natin yung kay Marcoleta. Naku po. Bumalimbing na ba si Marcoleta? Bumaligtad na ba? At bakit gayon ang nangyari? Etong issue kay Marcoleta na kesyo bumaligtad daw to si Marcoleta. Dahil doon sa pagkamay niya kay Marcos at saka yung pagsabi niya na hindi naman siya Duterte Black, linawin natin. Ano ba talaga yung kumpletong sinabi ni Marcoleta? Kesa naman yung bira lang tayo ng bira. Isa pa po siguro ang, ayaw ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ay hindi pupunta doon sa sona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisyete pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban Ayun, Alam nyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na... Hindi kasi alam mo, Senator Marcoleta, kasi siyempre iniisip nila since ginamit nyo mga Duterte at pinakinabangan nyo sila during the campaign, kaya tuloy nakukonsidera kayong Duterte Black. At aminin naman natin, Senator, na kayo naman talaga tinulungan ng Duterte supporter. Wag ho natin, baka naman na... Ako, again hindi po ako against kay Senator Marcoleta. Kahit nga doon sa programa namin Banateros, sinabi ko nga po, bigyan muna natin ng chance si Senator Marcoleta na gawin yung kanyang ipinangakong trabaho. Siya naman po ay talagang trabaho para sa bayan ang kanyang ginagawa. Kaya dapat wag tayo maging panatiko. Hindi niya kailangan gumawa ng batas na ang pangalan ay Duterte. Yung parang ginawa ng paninipsip ni Amy Marcos na yung Rodrigo Duterte law na kung saan ipagbabawal lang yung pagdukot, di ba? At pagdala sa isang Pilipino sa ibang bansa. So may pagganon utot-utot pa si Amy Marcos para sumipsip sa mga Duterte. Wala naman silbi yun. Hindi. Totoo lang. Sa tingin nyo magkakaroon ng bill sa Kamara yun? Hindi. Kasi kailangan may parallel bill yan sa Kamara din Sa tingin nyo pipirmahan nyo ni Marcos? Hindi rin. Parang inamin ni Marcos na dinukot talaga niya si Duterte. So ano yung bill na yun? Wala lang, pakit lang ni Amy. Huwag natin i-expect na gumanon kababaw si Marcoleta. Nagagawa din siya ng Duterte Bill, Duterte. Hindi ganyan na tao yan si Marcoleta. Yan ay abogado. Yan ay nakikipaglaban para sa bayan at para sa bawat Pilipino, hindi lang ng Duterte supporter. Take note of that. Dapat, yun ang ating dahilan kung bakit natin siya ibinoto. Kung bakit natin siya ikinampanya. Not because to serve the Duterte. Kung ganun ang motibo natin, abay panatiko ho tayo. Mali ho yun. Dapat tayo ay naniniwala sa isang tao because pagsisilbihan niya ang taong bayan. Yun ang importante. Ako, naniniwala ako doon. Kaya lang, siguro, since totoo naman na talagang tinulungan siya ng mga Duterte supporter etong nakaraang eleksyon, at talaga namang ikinampanya siya ng Duterte supporter at naka-angkla ang kanyang pangangampanya sa event ng PDP, sa event ng KOJC. Kaya siguro yung mga supporter medyo naniningil. Di ba? Naniningil in a sense na parang nasasaktan sila. I understand. Kahit po ako kung talagang hindi ko iisipin ng malalim itong ginawa ni Marcoleta, baka masaktan din ako na, alam naman natin na itong si Marcos, siya ang nagdala kay Pangulong Duterte sa dahig, di ba?
Maaring masaktan tayo. Karapatan naman ninyo yan na masaktan kayo. Pero sana, bigyan lang din natin siya ng tsansa. Akin lang po ito. Ako, personally, I'm hurt. Personally, I'm hurt na parang ayaw niyang, hindi, kinukonsider niya yung sarili niya na hindi Duterte Black. Okay lang. Okay lang sa akin yun. I'm hurt but that's emotion. But sa akin, isasantabi ko yun. At babantayan ko yung gagawin niya. Kasi marami siyang pinangako eh. Pinangako niya yung sa Meralco, yung pagbaba ng kuryente, pagsisilbi sa taong bayan, pagiging lalong-lalo na sa bilang Blue Ribbon na chairman, di ba? Marami siyang uungkatin na mga katiwalian sa gobyerno. Yun, okay yun. Gawin lang niya yun. Hindi niya kailangan bukang bibig si Duterte. Gawin lang niya yun, ako'y hahangat, papalakpak sa kanya. Lalong-lalo na yung importante, yung katarantaduhan na nangyari nitong nakaraang eleksyon. Naku po, dapat imbestigahan niya. Kasi tandaan natin, siya ang nagsiwalat nung di umano, yung allegedly na, ano ba yun, yung parang bank account nung Comelec sa ibang bansa. Siya ang nag-reveal niyan eh. Ngayon, pagkakataon niya na ito. Kasi part yan, di ba? Part yan ng kanyang komite. Sana gawin niya yan. Pag yung mga yan, hindi niya ginawa, yung mga trabaho na yan, hindi niya ginawa, dyan tayo magalit. Hindi yung, papangalanan ko ba yung sarili kong Duterte Black? Papangalanan ko ba yung sarili ko na Escudero Black? Papangalanan ko ba yung Ontiveros Black? Hindi na importante yan. Ang importante sa akin, gawin niya yung tama. So kunwari, nagkaroon ng katiwalian doon sa pagdala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. Gawin niya yung trabaho niya. Sino ba itong mga tao na nagdala o gumawa ng illegal na hakbang para madala si Pangulong Duterte sa ibang bansa? Yan yung mga dapat niyang gampanan ng trabaho. Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Na pagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n eh. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. At totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami nung umaga, bago kami naghiwa-hiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta sa Batasan Complex. Sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. Yan, gumagawa ng issue. Wag ko tayong parang bata na gawa ng issue pagdating sa mga ganyan. Matatanda na ho tayo. Importante, gawin ni Marcoleta yung trabaho niya. And sabi ko sa inyo, pag si Marcoleta hindi niya ginawa ang trabaho niya, asahan nyo kaming banateros babanat sa kanya. Asahan nyo yan. Pero pag ginawa niya yung trabaho niya, asahan yung papalakpakan namin yan. Kaya nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi sa programa natin, ito yung tinatawag na break or make kay Marcoleta. Kasi napakalaking responsibilidad yung inilagay sa kanya yung bilang Blue Ribbon Committee, yung committee na yon ay mapasa kanya, ay malaking responsibilidad yon.